Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Si Pete Enns, ayan, siya ang sumira ng aking buhay. So, nung nabasa ko yung book na yun, medyo parang na-disorient ako kasi na-encourage. Hindi ko nga alam eh, parang yung disorientation lang kasi anong gagawin ko dito sa binasa ko, parang nabuksan talaga lahat. Like, for example, pero yung time na yan, struggling ka na. Paano struggling? Alam mo na alam ko yun. Nag-gay ako. Oo, matagal ko nang alam. Grade 3, actually. Kinokontra mo lang? Hindi ko siya kinokontra. More on, kasi out naman ako sa mga leader ko sa church eh. Alam nila na gay ako and I'm attracted to the same sex. And the reason why I always tell that, kasi nga, di ba sabi nila kasalanan yun. So for me, to be able to live a Christian life na pleasing kay Lord, dinidil ko siya. So I have to be transparent to my leaders. Accountability, di ba, as they call it. So I have to be accountable to yun na ito po ako may same-sex attraction ako. And matagal ko nang alam, actually parang grade 3 kasi alam ko na crush ko lalaki at doon ako attracted eh. And hindi na rin ako nagulat nung na-attract ako sa guy kasi parang bata pa lang ako, nagdodrawing na ako ng mga Disney princesses. Hindi naman. Kasi kami nagdodrawing. Ayan tayo. Yun nga yung weird eh, no? Bakit yung mga straight ang sinusulat? Kaming mga bakla, mga babae. Diba? Kasi parang siguro yun yung feminine side, di ba na? Parang yung mga trip namin sa buhay ay feminine. So yung mga laro ko, Chinese Garter, 10-20, mga Disney princesses na abisadong i-drawing, mga Powerpuff Girls. Sarap i-drawing dito. Kaya nung grade 3, nung syempre, doon ako medyo nagkaroon na yung nagkaka-awareness ka na sa sexuality mo, yung attraction, kumbaga. Hindi ako nagulat na, kaya pala lalaki yung gusto ko. alam ko na, napipil ko naman yun, na napipil din ng mga tao around me, na there's something nakakaiba. So parang nung nabasa mo yung book ni Peter Cayetano Enns, hindi ka na-encourage mo, disoriented ka kasi for how many months or years, dinidil mo yung struggle mo? Siguro 3 years. Pero ito kasi yung nangyari sa akin, my struggle is not about my sexuality. Kasi ako, alam ko talagang gay ako. And hindi yun na... Buong buo yun. Buong buo yun. Hindi yun mapapalitan. Kung hindi nyo ako maipagpe-pray na, tagapin mo si Jesus as your Lord and Savior, magiging straight ka na. Hindi mangyayari yun. Kaya kahit nung naging Christian ako, alam ko na, Lord, this is my condition, hindi ito mababago. Pero dahil sabi niyong kasalanan nito, si Lord, sabi ko kay Lord kasi yung tinuro sa kanya siya, sabi niyong kasalanan, hindi ko ipupursue yung relasyon sa kapwa lalaki. I love you. Pero hindi ko maiiba na na-attract ako sa pogi, sa mga cute na guys. Pero pwede ka sa babae. Hindi ka lang gano'n. Hindi ako na-attract sa babae. Talagang purely. May mga iba, yung mga bisexual. Kaya hindi ka bisexual? Hindi, as in straight na gay. straight na bakla. Ever since talaga. Wala talagang... Alam ko. Kasi napatunayan ko na yun nung grade 5, pinagpipray ko, Lord, gusto ko maging straight, sana ma-attract ko sa babae. Nakakatawa kayo, religious ka pa. Oo nga, diba, religious pa. Sabi ko, tinatry ko talagang, iniisip ko yung pinakamagandang babae sa room namin, pag-anuhan ko. Ano yan? Okay lang ba maging? Pagbabayisan ko. Uy. Wala, hindi talaga, parang... Matos pa, no? Oo, parang kalili lang. Ganun yung, pero pag sa guys, ang bilis, lalo na pag ang pogi. Ganun yung, alam ko. Sabi ko, there is something in me na certain na ako talaga. Hindi siya parang, confused ka lang, it's a face. Hindi kasi elementary to high school. Walang nagbabago. I-shot mo. So pinagpipray ko pa na pero hindi talaga siya napagpipray. Talagang it naturally goes. Cheers pare. Kaya parang sige Lord, sabi niyo kasalanan ang mag-pursue. Kasi feeling ko naman kayo rin nagbigay ng attraction sa akin na ito di ba? Ano magagawa ko? Kahit anong pray ko, walang mangyayari. At least yung lesser evil na pwede kong gawin, which is huwag makipagrelasyon sa lalaki. Yun yung parang naging guide ko sa buhay ko. Tiisin mo na lang. Tiisin ko na lang. Yun yung cross ko. Take up your cross, di ba? And kumbaga dahil ginagawa ko naman yung tama, the Lord is with me. Sinasamahan niya ako sa struggle and journey na to. Pero upfront ako about it sa mga leaders.
Kasi nga, syempre natatakot ako na mamaya. Sa church mo before? Sa church ko before. O, sabi ko, baka mamaya matempt ako, mag-commit ako ng sexual immorality sa kapwa lalaki. So, dapat malaman ng leader ko lahat para maiwasan ako sa mga ganung sitwasyon. Kaya hindi talaga issue sa akin yung sexuality ko. Hindi siya yung parang may daddy issues ako or dahil lumaki kami sa broken family. Kaya nga dati kahit ganun ako ka-Gina Christian, naiinis ako pag may nagte-testimony na ang sasabihin, naging gay daw siya kasi nga he grew up in a broken family, wala yung tatay. So case niya yun. Ayun nga, yung case niya. Pero kasi ang nangyayari, parang pinopromote nila na yung reason na may background. Oo, na laging reason dahil broken family, na dahil wala yung tatay niya sa bahay, humanap siya ng pag-ibig sa ibang lalaki. Okay, if that's your case, then fine. Pero kasi sa church parang binabasbasan nila na ang mga bakla ay may problema sa pamilya. Parang yun nga yung hindi mo pwede sa akin yung problema. Oo, hindi mo pwede ganun talaga ako. Kailangan, parang ganun. Parang, may backer. Oo, parang sinisi mo pa yung magulang mo. Well, iba na yung usapin sa parenting. Pero di ba, dahil sa'yo naging bakla ako. Kasi sa akin, daddy's boy pa nga ako eh. Sinama ako sa basketball, lagi yung kasama ng tatay ko. Favorite nga ako nun eh. So parang, natatawa lang ako. Kaya nga yung biruan namin ng mga friends kong LGBT, sabi niya, so pala kung ang nanay mo ay same-sex, palimbawa, ang parents mo dalawang nanay, so pag naghiwalay sila, magiging straight yung anak mo. Kasi, parang, yung logic na ginagamit nila. Logic eh, parang nakakatawa lang na, So, ayun, kaya certain ako doon. So yung partner mo is, tama na, may partner ka? Ex-partner. So kung magkakaroon ka ng partner, and yung ex-partner mo, ganun din siya, straight na gay din, o bi siya? Yung partner ko, alam ko, kinikwento niya kasi na gay talaga din siya, parang same kami. Pero parang siya medyo nasa spectrum eh, kasi parang siya medyo na-attract din daw siya sa trans men. Yung mga yung mga biologically female pero ang appearance ay lalaki. So parang sa kanya medyo nati-turn on din siya ng onti kahit ang niya ay akipay ang ari niya pero lalaking appearance. Parang sino nga si Pyramid. Si Jake, si Jake. Oo, gano'n. Pwede siyang ma-attract. Sa akin kasi hindi dapat full package na. Kung lalaki itsura dapat. Yung preference mo na kung gusto magkaroon ka ng partner, parang din ang mentality mo na parang straight gay din. Hindi pwede. Hindi naman. Pwede naman kasi sa amin, sa church namin, may kilala ko they're lesbian. They don't even consider themselves lesbian kasi straight woman sila. Pero romantically attracted sila sa isa't isa. So, mahal nila ang isa't isa. Hindi nila gusto ang makikipag-sex sa babae. Parang hindi gaano. Mas, if they have that choice, mas gusto nila talaga lalaki. Mas gusto nila kaysa sa kipag... Pero attracted lang sila. Attracted sila sa isa't isa. They're compatible romantically. Iba pa kasi yun eh. Kaya nga medyo for some complicated yung issue. Kasi iba ang sexual orientation, kung kanino ka na-attract, iba ang gender identity and expression, yung the way you behave, the way you dress, kung babae or lalaki, which is another issue kasi construct lang din naman siya. And iba rin yung sexual orientation, gender identity and expression, and yung biological, diba? Kaya, hindi porket na ang gender expression mo, let's say, ay lalaki, I love you pa rin. Attracted ka na automatically sa babae. Pwedeng masculine ka mag-present, pero na-attract ka sa kapwa mo lalaki. Ganun yung concept niya. So meron kang, ikaw mismo, yung mga gay, straight, merong nagko-cross-dress dyan. Oo, yun. May mga ganung case. Halimbawa, I think may sikat na celebrity, meron siyang asawang babae. Pero nag-transition siya, naging trans woman siya. So pag nakita mo siya babae, may dibdib. Pero sila pa rin yung asawa niya na babae. Hindi nakalimutan ko, Angela Mead. Basta parang may may-ari ng mga hotel chains ata. May ganun. So meron nga rin na cross-dress, ano yung cross-dress? halimbawa lalaki ka,
dress ka ng pambabae. Okay na, So okay. siya, ganun siya. Pero ano, I think nagpa-implant na rin ata ng buhok. So ganun ng levels yung pagta-transition niya. Pero, ayun, sila pa rin naman ang asawa ng babae. And I think parang attracted pa rin siya sa babae sexually and romantically. So yun nga yung yun yung difference kasi pwedeng iba yung gender identity mo, which is how you behave, how you dress. Pwedeng hindi yun magtugma sa societal standards na kung ano dapat yung sexual preference mo. Kasi di ba usually kung gay ka, halimbawa let's say na binabae, talagang nagpapalda ka, mahaba buhok mo, pwede ka pa rin ma-attract sa babae o sa lalaki. Kasi di ba usually ina-assume natin na kapag isang baklang binabae, nag-transition, sa lalaki lang ang gusto niya. Kasi nga, kumbaga, syempre, gusto niya maging babae, di ba? So, naturally, kumbaga, common sense will dictate na may attract siya sa lalaki, pero hindi ganun for all. So, magugulat ka na, may term nga sa LGBT community na Barbie top. Uy, ano yan? Kasi di ba sa gay relationship, we have a top and bottom, yun yung sexual role. So, si top yung nagpe-penetrate sa bottom. Kasi kailangan maging clear dahil parehas sa lalaki, unlike sa straight relationship. Nag-guess mo ba na? Sa straight kasi yung madali babae yung papasukan, di ba? Sa Kristan kasi ito nga, hindi makadin na baka masakit sa tenga niya. Nawibindang. Kasi iba sa straight, ayun nga. Alam natin na lalaki ang papasok sa'yo kasi ikaw yung may gano'n. Pero sa same-sex couple, sino yung magpe-penetrate? So yun yung top. Baba mo lang. Si bottom yung pinapasukan. And dahil wala naman siyang puke, syempre, automatic sa puwet yun, di ba? So may term na Barbie top kasi pag nakita mo siya as in Barbie top siya yung babae. Siya yung nagpe-penetrate, pero Barbie siya. Pero Ladyboy. Oo, ladyboy, pero ang preference niya is i-penetrate yung bottom. Kahit masculine yung bottom or feminine, Kaya ayaw niya magpa-penetrate. Depende, spectrum din siya Parang it's not really a question of ayaw niya or hindi. Pwedeng hindi lang talaga yung trip niya. Pero may mga iba pure, yun nga yung sabi niya pure top. O baka ang term dun ay pure Barbie top kasi ayaw niyang pinipenetrate So, yun lang yung ginagawa.